Nung bata ako, kapitbahay namin yung Visconde, yung family na na-massacre. Ilang kanto rin yung bahay nila mula sa amin. Wala pang cellphone noon, uso pa mag-call sa landline. Yung kalaro ko, narinig daw niya sa ate niya na pag tinawagan mo yung bahay nila Visconde, may multong sasagot. Pinakita niya sa akin yung papel. Sinulat daw niya yung phone number. Ako naman na-excite kasi nga multo at di pa ako naka-experience. At the same time, takot din ako. Tinawagan namin nung kalaro ko, tapos pinagdikit namin yung magkabilang tenga namin at sabay kami nakinig sa phone. Hindi nag-ring, then biglang tumunog pero walang ingay. Yung tipong rinig mo na may background na tahimik. Biglang may nagsalita na matandang babae. Harmony, alay ka. Yung boses niya, alam mo na hindi dito sa atin. Clear yung boses niya na parang hindi galing sa phone. First time ko makarinig ng boses na ganon, kaya ang hirap i-describe. Bigla namin binaba yung phone, nagtakbuhan kami habang sumisigaw. Kinabukasan dinala ko sa school yung kinopya ko na phone number. Kinwento ko sa mga classmates ko. Naging usap-usapan sa amin ng mga ilang linggo. Sa aming dalawa ng kalaro ko, never na namin inulit. Nakikichismis na lang kami sa mga kapatid namin na nag-try din tumawag sa number na yon. Hindi ko na maalala yung landline number, ayoko na hanapin. Siguro nasa lumang phone book yon. Huling balita ko noon, pinutol na ni PLDT yung number na yon, kaya hindi na matatawagan. Pero kayo baka matawagan nyo. Hindi ko rin alam kung ano ibig sabihin nung sinabi nung matanda, miski yung spelling. Sinulat ko lang yung pagkakarinig ko. Harmony, alay ka. Baka lumang salita o dialect. Baka kayo alam nyo yung meaning. This is around 2010. Basta college pa ako dito sa Manila. Natutulog ako sa bahay ng cousin ko kasi mag-isa lang siya sa bahay. 3 floors, townhouse style. Tapos babae pa siya, so pinapasamahan siya sa akin. Sa isang room lang kami natutulog, then usually siya yung nasa side ng bed na kadikit ng pader. Ako yung nasa other side na open. Wala naman kaming nararamdaman sa bahay pero may sabi-sabi na may nagmumulto raw since matagal di natitirahan. Wala akong pake kasi palagi akong 3:00 hanggang 4:00 ng umaga natutulog dahil nag-aaral ako pero wala namang ganap. Until one night na naginip ako na may babaeng nakaitim na humahabol sa akin. Takot na takot ako kasi kahit saan ako magpunta sa panaginip ko, nandun siya. Bigla na lang akong nagising, yung black lady nasa gilid na ng kama. Hindi ako makagalaw, sinusubukan kong sumigaw, pero walang lumalabas. Nag-try ata ako magdasal noon hanggang sa nagising ko yung pinsan ko. After noon, against the wall na ako natutulog. Sabi ng friend ko baka raw sleep paralysis induced by stress, pero di ko alam. Nag-try ako matulog ulit mag-isa sa bahay ng cousin ko. Nung pandemic, wala namang nangyari. Pero sa totoo lang, natatakot na talaga akong matulog ng mag-isa kasi takot ulit akong magising na may multo sa gilid ko or worse sa ceiling. Nung nakatira pa kami sa dati naming inuupahang bahay, 3 lang kami doon. Ako, kapatid ko, at si Mama. Isang araw, umalis si Mama at kapatid ko para bisitahin si Lola. Kaya ako lang ang naiwan sa bahay. Nasa taas ako noon sa kwarto, gumagawa ng schoolwork. Para marinig ko kung kailan sila darating at mabuksan ko agad ang pinto sa baba, hinayaan kong medyo nakabukas yung pinto ng kwarto. Habang abala ako sa pagsusulat, may narinig akong kaluskos. Sa gilid ng paningin ko, may nakita akong babaeng sumilip. Naka-white siya at mahaba ang buhok, tapos bigla siyang nawala. Nakaramdam agad ako kasi una, wala namang straight ang buhok sa amin. Pangalawa, hindi rin puti ang suot ni Mama nung umalis sila. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero tinawag ko si Mama. Umaasa akong baka siya lang yon, kahit alam kong wala pa sila. Tinatawag ko sila habang bumababa ako ng hagdan. Tahimik, walang sumasagot. Pagbaba ko, walang tao. At mas lalo akong kinilabutan nang makita kong nakalock pa ang pinto sa baba. Nagpanggap akong kalmado kahit ang totoo, hindi ko na alam ang gagawin ko sa sobrang kaba. Umakyat ulit ako sa kwarto, nilock ko ang pinto, binuksan ko ang ilaw kahit medyo maliwanag pa, at nagpapatugtog ako ng malakas para maibsan yung takot.
hanggang sa dumating na sila mama. Nung ako ay grade 6 pa lang, break time noon at naglalaro kami sa tapat ng classroom namin. Habang naglalaro, may lumapit na high school student na babae. Madungis siya at hindi namin kilala. Tinanong niya yung mga kaklase ko kung nasaan si Sherlyn, isa sa mga classmate namin. Akala ng mga kaklase ko kamag-anak o kaibigan siya ni Sherlyn, kaya sinamahan nila papunta sa classroom. Pagtapat nila sa room, tinawag nila si Sherlyn kasi may naghahanap daw sa kanya. Pagkalabas ni Sherlyn, biglang nawala yung high school girl. As in nawala talaga. Wala man lang nakakitang umalis siya. Magkakatabi lang sila ng mga kaklase ko, kaya imposibleng hindi nila napansin. Pati ibang section na nasa labas din, wala ring nakakita. Yung kaklase kong unang kumausap sa kanya, takot na takot. Si Sherlyn naman, hysterical na, paulit-ulit na nagtatanong, bakit ako hinahanap? Sino yon? Hanggang sa ngayon, hindi pa rin namin alam kung sino yung babae at kung anong intention niya. College days pa to. Umuwi ako sa probinsya namin at mahilig talaga ako sa last trip na bus. Kadalasan kasi, konti na lang ang pasahero pagdating sa amin kaya mas tahimik. Papunta sa town namin, dadaan ka sa zigzag na kalsada. Sa gitna ng zigzag na yon, may waiting shed. Medyo umuulan nung time na yon. Biglang huminto yung bus sa tapat ng waiting shed at may sumakay na babae. Nakaputing tela siya na nakapandong sa ulo. Siguro dahil sa ulan. Nasa likod ako ng bus nun, habang siya naman ay umupo sa gitna. Ngayon, sa ganong oras ng biyahe at sa particular na lugar na yon, madalas na hindi na naniningil ng pamasahe yung konduktor, lalo na kung malapit na sa final stop. Malapit na kami sa terminal nang mag-check ng pasahero yung konduktor. Tiningnan niya kung ilan pa yung sakay. Bigla siyang nagtanong, may bumaba ba? Wala naman kaming nadaan ang babaan at siguradong walang bumaba kasi lahat kami bababa na sa terminal. At si konduktor, nasa pinto lang, walang makakalusot. Pero yung babaeng sumakay sa zigzag, wala na.